Sa bilis ng pag-usad ng teknolohiya, halos buwan-buwan may mga bagong nauusong gadget. Pero naisip nyo ba kung saan napupunta ang mga tinatapong electronics? Ang tawag sa mga ito, electronic o e-waste, na kung hindi mare-recycle ng maayos, posibleng maging banta sa kalusugan at sa ating kapaligiran. Si Ian Cruz on assignment. Ang mga dinidispatcha ng electronics gaya ng motherboard, dito sa shop ni Ram, nagiging obra. Walang bulok na computer at kinakalawang na chips ang makalulusot sa malikot niyang kamay at imahinasyon. Ganito na electronics nakukuha rin doon sa junk shop. Ito halos binibigay na lang nila to eh. Hindi mo na kailangan bilhin kasi hindi nila alam kung saan nila itatapon eh. Kung ang ilan nating electronic waste o e-waste na pupunta sa mga malikhaing kamay tulad ni Ram, nasaan na ang toneto nila ng iba pa? Ayon sa datos ng United Nations Environment Program, 50 hanggang 80% ng 50 milyong toneladang e-waste ng mundo na karaniway mula sa mga mayayamang bansa sa mga developing country tulad ng Pilipinas sa pupunta. Sa huling bilang ng Department of Environment and Natural Resources o DNR nitong 2013, kalahating milyong piraso ng e-waste mula sa ibang bansa ang napunta sa Pilipinas. Labas pa riyan ang mga hindi na namomonitor ng gobyerno. This we should have a separate container in every materials recovery facility in its barangay or cluster of barangay. Ang mga bulto-bultong e-waste kailangan dalhin sa mga private recycling and treatment facility. Kailangan kasing ihiwalay ang mga bahagi naglalaman ng toxic materials gaya ng lead at mercury. Ang ilan nagiging hollow blocks. Mahigpit na ipinagbabawal ang basta-basang pagbaklas ng e-waste, lalong-lalo na ang pagsunog ng mga ito. When you burn PVC or something that has chlorine, magkakaroon ng masamang emission na tinatawag na dioxin and furans. Ang mga bahagi naman ng electronics na hindi nakakalason sa katawan, nakakasama naman sa kalikasan lalo kung di marirecycle. Masyado raw kasing binigyang laya ang mga Pilipino magtapon. Di gaya sa ibang bansa tulad ng Japan na kailangang magbayad bago magtapon ng electronics. Because of our demand for this new technology, something comes up, we buy it. We buy them. Pagka hindi na properly disposed yan, it would go to the canals or whatever estuaries na makikita natin. So, baka bumalik like ito na nga yung mga climate change and other things na nangyayari sa environment natin. It's because of us also. Karaniwang pinadadali ng mga gadget at appliances ang ating buhay. Pero kung hindi tayo matututong mag-recycle, posibleng magdulot ang mga ito ng problema imbes na ginhawa. Ian Cruz, GMA News.